Matalino man ang matching, napaglalalangan din. Yan po ang nakikita natin mga kaibigan. Minadali po ang pagpa-file, pag-aproba at pag-akyat ng impeachment complaint against the Vice President Sara Duterte. Dahil nga naungusan po sila ng kalaban. Ganyan po katalino ang mga Duterte at ang mga supporters ng mga Duterte. Sabi nga ni Attorney Trixie Cruz Angeles, hindi sila dumalo sa TRICOM, hindi ibig sabihin na sila ay takot, kundi mas matalino sila. Very obvious mga kaibigan. Kasi yung isang vlogger ng administrasyon, si Attorney Ricky Tumutorgo, napakayabang, di ba? Napakayabang, sabi niya ganoon. Medyo, sabi niya ganoon, mainit-init ang unang paghaharap, sabi niya ganoon, ng mga vloggers sa Kongreso. So, hindi raw siya takot. Ayan. So, hindi raw siya takot. Pero nung nandun na siya sa Kongreso, hindi niya masagot yung kaisa-isang tanong ni Attorney Congressman Rodante Marcoleta. Hindi niya masagot kung anong bahagi ng rally na ginanap, no, ang nagpapakita na mayroong panlilinlang si Attorney Rodante Marcoleta. Wala po, di ba? Yan po ang isa sa mga characteristics ng mga bayarang mga vloggers. Kung titingnan po ninyo yung kanyang YouTube, no, ni Attorney Ricky Tumutorgo, siya nga yung bayaran eh. Bakit? Nakapost po doon yung kanyang GCash doon sa mga videos niya. Nakapost din po doon yung PayPal niya. So, ibig sabihin, he is collecting money from people, from his audience. No? So, technically, siya po ay nanghihingi ng bayad. Very obvious, di ba? Very obvious. So, yun na nga mga kaibigan. Ang plano kasi na nakikita ko dito ay hindi talaga nila balak mag-file ng impeachment complaint against Vice President Sara Duterte dahil wala pong sapat na ebidensya. No? Wala pong sapat at matibay na ebidensya to impeach the Vice President. Kasi nga, unang impeachment na i-file December 2, 2024. Napakahaba ng panahon. Kayang-kaya po para umabot sa Senado. Pero ano pong nangyari? January, February, hindi po pumunta o umakyat man lang sa opisina ni House Speaker Martin Romualdez yung formal complaint na yan. Yung mga impeachment complaint na final po nina Arlene Brosas, nila Percival Sendanya, Franz Castro, 'di ba? Nandun lang sa opisina po ni Secretary General Reginald Velasco. So bakit biglaan pong na-file at naisampa, naiakyat sa Senado noong February 5? Wala pa pong 12 hours. Napakabilis po, no? Very obvious na hindi po dumaan sa tamang proseso yung 10:3 days policy sa pagpa-file ng impeachment complaint. Nakapagtataka na napakatagal na nila sa gobyerno. Sila ay mga lawmakers. Ang ilan po sa kanila ay abogado. At sila naman po ay maaaring mag-hire ng lawyer na marunong at mahusay. So technically, hindi natin masasabi na hindi nila alam ang proseso sa pagpa-file ng impeachment complaint. That's very clear na sila po ay walang balak mag-file ng impeachment complaint dahil wala po silang matibay na ebidensya. Okay? So bakit nila tinuluyan ang impeachment complaint noong February 5, 2024?
Dahil po, ibinulgar at natuklasan na po, no, ni na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, Congressman Isidro Ungab, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Martin Delgra, yung anomalya doon sa prosesong pinagdaanan ng enrolled bill na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. At dahil nga maanomalya at hindi po dumaan sa tamang proseso, sa legal na proseso, yung pinirmahan ni Pangulong Marcos Jr., ay nag-file po ng kaso itong sina Congressman Vic Rodriguez et al. Okay? Nag-file po sila. So, dahil nga nag-file po sila, umaksyon kaagad ang Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, within 10 days, kailangang magpaliwanag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Kailangan din magpaliwanag within 10 days ni House Speaker Martin Romualdez at syempre ni Senate President Chis Escudero. So, dahil nga alam nila na mabubuko na sila doon sa kanilang ginawang maanumalyang proseso, ay maaaring kinuha na nila yung ilan sa mga nakapaloob na budget doon sa 2025 budget na yan. Kasi kapag dineklara na po ng Supreme Court na unconstitutional yung 2025 budget na yan, ipatitigil po yan ng Supreme Court. Ibig sabihin, hindi po nila makukuha kahit piso dyan sa budget na nakalagay dyan. So, alam naman natin kung magkano po yung halaga ng pera na binalak nilang nakawin sa taong bayan. If I were not mistaken, nabanggit na po ito ni Congressman Bebot, no? Nagkakahalaga po ito ng 134 billion or 141 billion. Grabe, no? Ang laki. 141 billion pesos. Imagine? So, dahil nga, ito po ay na-file na, minadali nila. So, bakit obvious? Bakit obvious? Kasi nga, in just few hours, yung pang-apat na impeachment complaint, umakyat kaagad sa House Speaker. Tapos, napunta po kaagad doon sa committee. And then after the committee, biglang nagkaroon ng 215 signatures. After that signatures, umakyat na sa Senado kaagad. Nakalagay po sa rulings kasi na kapag umakyat na po sa House, sa opisina po ni Martin Romualdez, there should be 10 days para pag-aralan, no? Yung impeachment complaint. Tapos, ililipat po yan sa committee. And then, another 3 days, after the 3 days na yan, doon po magkakaroon ng number game, signature campaign o quorum na tinatawag. Hindi po nangyari. Within less than 12 hours, umakyat sa Kongreso. So, kayo na po ang bahalang humusga, mga kaibigan. No? Kayo na po ang bahalang humusga. Sino po talaga ang culprit ng criminality and corruption dito? Sino kaya? Sana matuloy na yung impeachment